Samahin po kasi sa blessing panalangin na natin ang biyayang kabutihan, ang presensya, ang espiritu na mamuna sa ating mga pagkakas. Mabanal, salamat sa pagbibiyan sa patuloy pagbibiyan sa amin. Maraming po salamat sa pagbibiyan ng mga tao na inibigay upang gusto natin pangalawan ang mahiwagan ng pagkakas. Na yung panipalan ay pinagpapala sa amin po. Salamat sa amin. Gawin mo ang espiritu na siya na nasa-sabi ang bukas sa pagbigay ng paglawa ng tanaman at ng karoon ng sana ng paglalingkod at pangalaman. Sa kanilang pangalan sa biyaya ng Panginoon sa Kristo. Amen. Puri po ang mga Diyos. Kakataon ito. Nais ko sa liway muli sa alaala isang bagay na ginagawa ko mula sa Panginoon. Ako po itong mga papel nito na nagpatulong po ako kay Brother Gideon para gawin hanapin sa internet. Hindi ko lang po nalagyan ng pechet kung anong taon ito eh. Pero ang alam ko po at alaala, ito po ay ginawa namin na 2000, magkatapos ang 2006 or 2007. Sa ito po ay tinuro ko sa Salaan 2007 eh. Thank you po siya kalong po kung binisip. Ito po kasi ito po sa isang mensahe sa pananampalataya na kung saan ay mismong salita ng ating Panginoon na ating tinanggap. Hindi ko na madaling araw, habang po ay nag-iisip na kung ano ba aking ibabahagi na aral sa magandang panahon ngayon, ako po lagi nagtatrabaho. Kaya pagdating ng Sabado, hirap na isip sa pag-aaral. Kaya pagod sa trabaho ng hapon, kaya stress, kaya mahimbing ng tulog. Mahimbing. Pero kung ugali ko po, gataon ako ng alas 4 madaling araw, naghahanap na kung ano yung pwede ko ibahagi na ibigay. Parang anim na talata lang yun. Anim na wala sa mga kasulatan. Pero bago nagbabasa kung paano ko i-deliver yung mga salita, sumisilip sa aking kaisipan. At ito po yung dumating sa akin. Sa Matthew chapter 24, ito po yung ating makakasa. Chapter 24, verse 37 po simulan. Hanggang 39. At kung paano ang mga araw nito na hindi naman ang pagparito ng mga tao. Sa pagkaya ng mga araw, bago nagpagunaw, sila nagsisibahin at magsisinom at nangangasawa at pinapapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ng paggunaw at sila'y pinangay na lahat. Kaya hindi naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang simple dumating lang sa akin, as the days of Noah were, so shall also become in the son of man be. Sabi ko, tulad ako pumasok sa ating kaisipan. Sabi ko, ano ba yun? Iba itong binabasa ko, bakit ang pumapasok sa kaisipan ko? Diba? Ibigay pa sino? Uli ako sa pagbabasa ng mga versikulo ng Isusyo. Inulit-ulit. The days of Noah were social also become the son of man. Medyo mas bigat na ng konti. Pinilig ko yung ulo ko, sabi ko, ano ba yun? Ito naman yung lumatabig sa ating isip. Inulit na makain ito mas maliit. At the days of Noah were social also become the son of man. So, ginawa ko ngayon, ano ba yun? Lumalit sa aking kaisip. Pinuntahan ko po yung kasaysayan ni Noe sa Genesis chapter 6. Ito po ang nilalaman ng talata niyon. Ito po, nais kong ibahagi sa sariwain muli. Dahil naniniwala po ako na magtatapos na yung panahon. Sapagkat sa sinabi, as the days of Noah were, may panahon na tinutukoy. At ito po yung nilalaman ng kasaysayan ni Noe sa chapter 6 ng Genesis.
Isipan ko po sa talatang 3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ihinto po muna po dito. Papasinin po ninyo, sabi po sa wikang English, and the Lord said, my spirit shall not always strive with men. Yung salita, strive, nakikipagpunyagi, nakikipagsapilitan, pipilitin ka. Pipilitin ka. Kasi strive eh. Pipilitin ka na sumunod, pipilitin ka na magsisi, pipilitin ka magpakababa, pipilitin ka gawin yung kanyang kalooban, gawin yung kanyang salita. Pero sabi rito, will not strive forever. Hindi makikipagpunyagi malaki. Ganun pa man, ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Kaya nung marinig ko yun, dinagulat ako ngayon. 120 taon ang ibibigay. Ang tanong ko ngayon, Panginoon, kailan ako mag-uumpisa ng pagbilang? Kasi as the days of Noah, so yung days na yon, yung panahon na ibinigay kay Noah sa Genesis chapter 6, verse 3, 120 years. Nang ituro ko ito sa salaan, seminar yun. Pastor, yan nga yung edad na itinakda sa tao, katulad ni Moses na 120 years lang ang buhay. Sabi ko sa kanya, hindi, mali ka sa ganyang aspeto. Kasi pagkatapos ng baha, si Noe nabuhay pa ng mahigit 300 taon. Hindi ko ako nagkakamali. Nabuhay pa si Noe ng mahigit 300 taon. At naging yung kanyang mga anak. So, mali yung prinsipyo gano'n. Hindi yun. Kundi, mayroong takdang araw na tinutukoy. Sapagkat sa kasaysayan, at may 6 taon na si Noe na dumating na magsimula yung baha. Nang tawagin naman siya, ang kanyang edad ay halos 500 taon. Walang exact figure, pero 500, 600. Pero dahil may nakasulat na 120 years, doon sa gap na yun mo ilalagay yun. 500, 600. Yun. So, sabi ko, ano ito, kailan ako magsisimula na pagbilang? Kung ngayon ako magsisimula, sabi ko na 2007, di 2027. Oh, hindi lang. Hindi lang kasi 2007, di 2,137. oh, 2,137. Sabi ko, wala na akong matagal naman. Hindi ko na malalaman yan. Pero nag-isip ako ngayon. Hindi ko lang nakita lahat yung file. Gusto ko sana abutin lahat yung file ko ng mga one. Doon kasi sa doctrinal book ng UPC, maliwanag na nakalagay doon, 1905. Yun yung simula. Pero dito sa nag-gadget ko, 1906 naman, 1906. Kasi sa kasaysayan, sabi sa aklat sa doctrinal book ng UPC, the proof that we are on the last days is the baptism in the name of Jesus Christ and the gift of the Holy Spirit. Kaya lang isip ko, nga, alam ba nagsimula na muli ay dumating at ginamit ang baptism in the name of Jesus Christ. Kasi sa kasaysayan, nagkaroon ng tinatawag na Dark Ages. 70 AD, nangalat ang mga apostol, kung saan bumalo sila nakarating, nangamatay ang mga nangaunang alagad, nawala ang pangangaral ng katotohanan. Nawala yung pangangaral sa pangalan ni Jesus. Nawala yun. Nawala. Lumitaw lang na nagsimula 1901. Kaya nga nung una ko ito 1901. Kung bibilang ka ng 120, 2021. Kasi 1901 in 2021, matatapos yung 120 years. So, posible na, ang mangyayari, yung 70th week of Daniel naman, na 7 years. Ganon ko, i-delay out yung aking pag-aaral. Pag natapos yung 120 years, magsisimula naman yung 7 years of Daniel. Yung 70th week. Lalo ngayon.
Merong ceasefire ngayon sa Israel. Nakita ko sa Facebook, nagdiwang ang mga Hamas. Kasi sa ng pagkakataon, nakapasok sila sa Gaza, tapos ang mga Israeli soldier alis na. Nagsisialis. At ang nagbabantay ngayon sa Gaza, military ng United Nations. Sila nagbabantay ron. Tinitingnan nila yung gagawin paglikas ng mga sundalo ng Israel at yung mga Hamas naman pumapasok sa loob. Kaya nagdiriwang ang Hamas. Ngayon, sa salita ni Pastor Efren, baka itong ceasefire na ito, diretso na hanggang sa peace treaty. Ngayong taon yun. Sa aking observasyon, baka bago matapos ang 2025 o sa pagsisimula ng 2026, nangyayari yung peace treaty. Nangyayari. At tutugma yung mga kasaysayan na binabasa. So, hindi ko na pakakabasahin yung nakasaysayan ni Noe. Sapagkat makikita natin doon kung paano sumama ng tao at kung paano kinausap ng Diyos si Noe, inutusan siya gumawa ng barko para iligtas at sakyan ng kanyang pamilya at ng mga hayop na kailangan pang mabuhay. Sa kasaysayan din, mababasa natin doon, at inutusan ng Diyos si Noe upang pumasok sa barko at kayo din ang mga hayop na kasama niya na dala-dalawang pares kada puri. Yun ang kasaysayan. At matapos na makapasok ng mga hayop na kailangan sumakay doon sa barko, isinara ng pinto. Ang Diyos ang nagsara ng pinto. Ang Diyos ang nagsara. Hindi si Noe. Hindi siya. Sila lang ang gumawa at naghanda. Pero ang Diyos ang nagsara sa panahon na yun. Kaya sa kasaysayan, dumating ang baha, alam natin na marami silang nangamatay na lunod. Ang nabuhay lang, pamilya ni Noe. Yung tatlong anak, tatlong manugang, para silang kasawa. Kaya nga kung babaybay natin ang mga kasulatan ng paglindan, sa mga hiwaga ng mga salita ng Diyos, kung ipagkapalog sa atin ng Panginoon yung pag-aunawa, bakit kilala natin at bakit natin kung gaano kadakila yung kanyang pag-ibig at biyaya sa ating buhay. Kaya nga po ako nagbibigay ng tanong na sabi ko na, kung may makasasagot, kung marami akong pera, pwede ko bigyan 1,000, dahil wala akong pera, pwede ko bigyan ng 500 . Pero kailangan ibigay yung versikulong sagot sa tanong. Absolute din. What is the eternal purpose in Christ Jesus? Yan ang tanong. Ephesians chapter 3:11. Ano yung dakilang pangalan kay Kristo? Pag ito ay nabigyan ng tamang sagot, unti-unti nang nagbubukas yung baharian ng langit sa iyong paningin. Unti-unti nang magbubukas. Yan po na. So ituloy ko po ang basa. Ngayon, hindi mahirap na basahin ito kasi labing walong taon na itong patingin po. Pero tinatawag na process of time. Sa 2 Peter chapter 3, excuse me. 2 Peter chapter 3, verse 1 and 2, 3 and 6. Peter. Simulan ko na po sa verse 1. Ito nga ay kalamang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalawa'y binigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo. Kaya ang layo nito po, para ipaalaala ulit yung mga bagay na naunang ibinahagi dito. Upang maalaala ninyo ang mga salitang sinalita ng unang ng mga banal na propeta at ang mga utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Na maalaman muna ito sa mga huling araw, magsisita rito ang mga mamuno
magsisilangan ayon sa kanilang masasamang kita at magsasabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na nangatulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay, naggay ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Okay? So, sa ating isipin, pag inuuna pang panahon, dinanas na ito ng mga apostol. Yung mga pangkukuya, yung mga pagkasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Tapos sa verse 20, okay, wala tayong verse 20 dito. 1 Peter ito, 3:20. Sus, dito mapatid. 1 Peter 3:20. Na naunang panahon ay mga suwain, okay? Ang pagkapahinuod ng Diyos ay nanatili doon mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong. Kasalog hindi kakaunti sa mga tuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng COVID. So kung ating isipin, binabanggit ito ni Apostol Pedro na ang Panginoon patuloy na nagpapahinuod hanggang ngayon. At kung iisipin, nagsisikap ang Diyos na ang tao ay maligtas. Sapagkat sabi ni Pablo kay Timoteo, ibig niya na tayo maligtas. ang Diyos ay may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Ang problema, hindi lahat po ng tao ay naghahangad na maalaman ang katotohanan. Gusto nila maligtas, pero hindi nila problema, ayaw nilang problema ay kung paano nila tatanggapin at kung paano maaabot yung lubos na katuparan ng salitang kaligtasan. Kung paano maaabot yun. Sapagkat hindi naman ito basta mangyayari at darating eh. Meron kang partisipasyon, meron kang gagawin. Ang Diyos ginawa yung ating ikaliligtas. Ibinigay niya yung kanyang sariling anak, ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa ating ikaliligtas. Ngayon, yung kaligtasan naman ngayon, hindi naman basta gano'n na wala kang gagawin. May partisipasyon tayo. Meron tayong trabaho kailangan gampanan. Meron tayong mga gampanin sa ating buhay, sa ating panapaglilingkod at pananampalataya. Kaya hindi ko lang po masyadong pakakalimutan para hindi po tayo pumagaling. So that's, kaya sinabi ko, hindi na ibahagi ko na gusto ko lamang kung ulit sariwain. No? Sapagkat kung iisipin natin ang banal na kasulatan, mula pa sa aklat ni Propeta Joel, binanggit na ito na kung saan ay ibibigay ng Diyos yung unang ulan at ulit-ulan sa kanyang pangkalahunan. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa literal na ulan, kundi espiritual na ulan, yung kanyang pagbubuhos ng Espiritu Santo. Kaya nga po kung isipin natin, sa akin, palibasa ay 50 taon na po, 50 taon na po sa gospel eh. At saka sa totoo lang, ika-51st anniversary na po natin. So, panibagong simula ng panibagong yugto sa panukala ng Diyos sa Iglesia. Natapos na yung una. At yung 50 years, ito, naabot natin yung tinatawag na isang dako. Natuloy natin. So, dyan sa isang dako na yan, sisimula naman ngayon yung panibagong yugto ng buhay ng Gospel of Christ in peace. So, magsisimula tayo ngayon sa panibagong yugto at ano na kaya ang mga bagay na mangyayari. Kasi ngayon, medyo nagulong punta ko. Kasi yung nakarang punta ko, marami tayo dito. Anong araw ba yun? New Year ba yun? New Year. Pero Sunday. Unang linggo. Unang linggo. Okay. Ito naman yung unang linggo rin ng Pebrero. Isang buwan na. Maraming buwan na. Marami yung bakante. Hindi pa
magandang pangikain. Malamig po, malamig. Sa totoo lang, ano, yung aking mga anak, wala. Wala sila. Ang dahilan, yung mga, ano mag-ina kay ni Brother Rido, hindi niya kayang dalhin dito ngayon kasi yung sasakyan nila may sira. At yung sasakyan nila ngayon, malaki nila sakit ng ulo. Baka umaabot na uli sa mga halos 100,000 na yung gastos mula nung bilhin. Dahil niloloko ng mga mekaniko na gumagawa. Niloloko. Pabibili ng pyesa, hindi naman yung pyesa yung kakabit. Ang pyesa kung saan pinulot. Yun ang problema. Ngayon sabi ko kay Sarah kanina, hindi ba pwede, total, nagkakaroon na siya ng problema sa mga pastor doon eh. Nagkakaroon na siya ng problema. Gusto na siya taliyan. Eh, hindi niya pwede tanggapin yun. Sabi ko kay Sarah, hindi ba pwede dito niya dalhin? Total, yun naman yung mga inakay niya sa aral ng mga Panginoon. Hindi naman sa aral ng mga pastor na sinamahan niya. Kaya yung mga pinotismuhan niya, siya nagpagkayos ng ngayon. Ngayon yung problema. Ngayon sana, ngayon dalangin ko na lang, sana kung ano yung kalooban ng Panginoon, pagkakala sa kanyang buhay, yun ang kanyang lakaran. Makita nawa niya kung ano yun. Kasi hindi magkakaroon ng problema at mabibigat ng mga pagsubok. Alam nyo, kung na sa mga pagsubok at problema, binabanggit ng Biblia, kahit yung mga hirap, piniligaw, kung pwede. At nakita ko yun. Kaya nga sa Gospel of Christ, nakakalungkot. Marami yung tumanggap ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. 2 beses na 40 days, 3 beses na 40 days. Abay, maraming matutulog po yan. Hindi pa rin pagyabang ko yung pagmalaki. Hindi pa rin pakilala, ihayag yung dakilang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang problema, nagkaroon ng halo yung kanilang mga paglilingkod at pananampalataya. Interest. Okay, naalala ko tuloy isang kapatid. Tapos ito, ng 2 beses siya nag-40 days. Kaya namatay yung kanyang nag-iisang anak. Victor Flores. Tapalitan namin, namatay yung panganay ng anak. Nag-iisa anak nun eh. Pero dalawa, ang po niya tayo isa. Ang po niya isa. Pero yung tunay na anak ang mamatay. Ano kailan lang? Hindi ko alam kung naibig na itong araw na ito. Nasagot namin balita kay Barangay Hell. Kasi tiyahin na rin ang asawa eh. Makakalungkot. Makakalungkot yun. Sana mamintahin yun, balikan niya yung kanyang unang pumilipod at magkakuha. Kasi nung sila'y manumbalik para gusto ulit magpatuloy ng paglilingkod, hindi na matanggap na babalik sila, masisimula sila tutuloy ng karaniwang mga bagong graduate na training. Walang rango, walang posisyon, hindi na kayang tanggapin. Ganon. At least, may pag-asa pa naman. Ang marami, may pag-asa pa naman. Kaya lang, ang sinasabi ko po mga kapatid, kapalan tayo. Kapalan. So, sa amin naging buwan, babasahin ko po itong history na ito na pinuha namin ni Brother Gideon sa internet. Hindi ko babasahin lahat. Tukoy ko lamang po yung mga impormasyon. Ito muna ay brief history of the Assemblies of God. So, Assemblies of God na pinasaysayan ito. The General Council of the Assemblies of God, USA, one of the largest Pentecostal denominations in the United States, was organized in 1914 by a broad coalition of ministers who desired together to fulfill common objectives, such as sending missionaries and providing fellowship and accountability. Formed in the midst of the emerging worldwide Pentecostal revival, the Assemblies of God quickly took root in other countries and formed indigenous national organization. That? Okay. Historical roots. Throughout the latter half of the 19th century in the United States, Protestants from various backgrounds began to ask themselves,
why their churches did not seem to exhibit the same vibrant, faith-filled life as those in the New Testament. So, ang hinahanap nila kung bakit hindi nangyayari sa kanila yung mga nangyari sa kasaysayan ng mga apostol. Hindi napupuspos, hindi piningitan, yung tumatanggap ng mga kaloob, yung mga himalang yun. Many of these believers joined evangelical or holiness churches, engaged in ardent prayer and personal sacrifice, and earnestly sought God. It was in this context that people began experiencing biblical spiritual growth. Okay? Pentecostal revival. One of the focal points of the emerging Pentecostal movement was known as the Azusa Street Revival, 1906-1909. It was an unlikely location for an event that would change the face of Christianity in the summer of 1906. Revival erupted in the newly formed congregation meeting at the small rundown apostolic faith mission at 312 Azusa Street in Los Angeles, California. Yung pinangyarihan ngayon ng wildfire na maraming nasunog at marami ang namatay. Sa California yun ay California. Okay? Malibu. Critics attacked the congregation because its mild-mannered African-American holiness preacher, mild-American African, William J. Seymour, preached racial reconciliation and the restoration of biblical spiritual gifts. The revival soon became a local sensation, then attracted thousands of curiosity seekers and pilgrims from around the world. Seymour had been a student of Charles Parham, siya yung originator, who provided the doctrinal framework for the young Pentecostal movement. Parham's identification in Scripture of speaking in tongues as the Bible evidence, later called the initial evidence of Spirit baptism, became a defining mark of the emerging Pentecostal movement. After students at his Bethel Bible School in Topeka, Kansas, began speaking in tongues at the prayer meeting in January 1, 1901. Parham, through the apostolic faith movement, had some success in promoting the restoration of the gifts of tongues. Yung babasang iba. Ito si Charles Parham, siya po yung founder ng tinatawag na Bethel Bible School in Topeka. At ito naman si Seymour, isa sa mga estudyante niya. Ngayon, doon sa aklat ng biblical doctrine ng UPC, siya dati ang kayamanan ko rin, karton-karton, hindi ko alam kung saan kuhakin. Sa aklat na yon, ang kwento roon, nagka-problema yung mga estudyante ni Parham, kabilang siguro itong Seymour na ito, na bakit magkaiba yung baptism command sa Matthew 28:19 at saka sa Acts 2:38 at tulad din ang encounter natin sa ating mga palangaral na kung saan ang tanong, sino susundin mo? Si Jesus Christ o si Apostol Pedro? So, pinag-aaway pa nila ngayon o pag-aaway pa natin ngayon si Pedro at saka si Jesus Christ. Nagproblema sila, alin ba rin ang tama at dapat gawin? So, ginawa ni Parham, hinili niya sa kanyang mga estudyante lahat sila magkaroon ng fasting. Hindi ko lang alam kung ilang araw yun. 10 days, ilang araw. Basta January 1, nagtapos sila ng fasting sa kanilang prayer, dumating ang Espiritu Santo. Babae yung ginamit sa tinatawag na gift of prophesying. Ipinaliwanag ng Espiritu sa pamamagitan ng babae kung bakit magkaiba yung nakasulat. Yung isa, utos ng Panginoon. Yung isa, gawa ng mga inutusan. So, sa konsepto, alam ka naman na inutusan sila at may iniutos, hindi ganun ang gagawin. So, pinaliwanag, yun ang itinuro sa kanila ng Panginoon. Pangalan
ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. So, dahil doon, sa kasaysayan, as the revival rapidly spread, many Protestants recognized the need for greater organization and accountability. The founding fathers and mothers of the Assemblies of God met in Hot Spring, Arkansas on April 2 to 12, 1914 to promote unity and doctrinal stability, establish legal standing, coordinate the mission enterprise, and establish a ministerial training school. So yung Assemblies of God, fully established 1914. At merong record dito, ginawa nilang Orthodox doctrine na kanilang baptism ay yung nasa Matthew 28:19. In the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Ngayon ang problema, sila Parham, si Seymour, si Lago, si Morgan, ang buti mga pangalan ngayon. Hindi naman yung history ng United Pentecostal Church na nakuha namin ni Brother Dijo. Yung kanilang establishment yung establishment. This is ikalawang kahila, no? In 1906, Goss was appointed field director of the Texas Revivals, and even though he resigned after Parham was arrested, at tinuli si Parham for a moral offense. Siguro, nagkaroon siya ng problema sa morality. Hindi natin alam kung paano nangyari yun. Kung sinadya niya o pinainan lang siya para sirahin siya. Paano? He remained a leader among the Pentecostals and established churches in Texas and Arkansas. Goss became one of the prime movers in organizing the Assemblies of God denomination in 1914. A year earlier, the birth pangs of the UPC began when R.E. McAllister asserted that the singular name of Father, Son, and Holy Spirit in Matthew 28:19 was Jesus, and that consequently, baptism should be done in the name of Jesus only and not in the three names of the Trinity. In 1914, Frank Ewert, another well-known Pentecostal, began teaching that the name of the one true God was Jesus. He soon began rebaptizing numerous Pentecostals in Jesus' name only. Howard Bell, a Pentecostal minister, who endorsed Ewert, eventually rebaptized Goss. Ayun. Ito ni-rebaptizing Goss. Such action quickly led to a rift between Pentecostals that culminated in forming all oneness minister out of the Assemblies of God. Pinalaya sila ngayon sa samahan ng Assemblies of God. Pinalaya sila. At dito sila nagsimula. The displaced minister responded by forming their own organization, which either folded or merged with one another. The formation of the UPC in 1945 made it the largest of the Jesus-only or oneness Pentecostal denomination. At ito yung pangalong mga naging leader nila. Arthur T. Morgan, 1951-67, Oliver F. Foss, 67-68, Stanley W. Chambers, at saka si Nathaniel A. Busan, 1977, yung kanyang leadership. So kung mapapansin natin, walang matanda ko saan ko dito nabasa. Bagaman at hindi lubos na nahayag o nakilala o nabalita yung tinatawag na pag-anapan sa revival, ito ay nakilala lamang 1906 to 1909, 3 taon. Pero sa kanang nabasa ko na hindi ko nabuhay po niya, 1905, yung unang tinatawag na Great Revival na nagkaroon ng manifestation ng Holy Spirit at baptism in the Spirit na naganap. So kung natin iisipin, nagkaroon po ako ng idea na ayun, doon ko sisimulan yung pagbilang ng 120 years. Nung una ko masimula, 1901,
Kasi doon sila nagpasimula na mag-rebaptize in Jesus' name. Ang problema, binago ko yun 19... Hindi ako magkamali, binago ko yung tema, 2012. Binago ko. Ginawa ko 1905. Kaya si Pastor Henry Norbeco noon, kaya ako, pag ako nagturo, hindi ko nababaguhin kahit kailan. Ako naman, kahit ang prinsipyo ko, kapag may ginawa ko at may nagsabing mali, at mali naman talaga, may kahit 3 beses, 10 beses, babaguhin ko yun. Hanggang sinasabi, may mali! Kasi wala naman tao hindi nagkamali. At ang dahilan kung bakit ko binago yung mga kapatinan. Kasi nga, dahil pinanghahawakan ko na may pangako ang Espiritu Santo. May pangako kay Sister Sinin. At si Sister Sinin, sinabi sa akin yung mga bagay na yun. May mga bagay na sinabi sa akin si Sister Sinin. At may mga bagay din na sinabi sa akin ng Espiritu Santo, si Pastor Efren ang ginamit. Huwag kang mag-alala. Gusto na namin umuwi, 1987. Gusto na namin mag-quit sa paglilingkod. Maglingkod na lang sa paraan namin, gusto namin. Dumating ang Espiritu, ginamit si Pastor Efren, huwag kang umuwi, wala kang mararating, babalik ka rin dito, hahabulin ka ng gampanin na inilaan ng iyong ama sa iyo. Meron daw akong gampanin trabaho. At sabi pa ng Espiritu, huwag kang mag-alala, tutuparin ng iyong ama ang sinabi sa iyo ni Sinen. Tutuparin daw ng Panginoon. Yung sinabi sa akin, ni Sister Sinen. Eh, 2 bagay lang naman yung sinabi na yun. Yung isa, may gagawin ng Panginoon sa akin. Siguro, yun ay yung dahilan na inutusan ng mga ngayon ng 40 days dahil may gagawin daw ako. Hanggang ngayon naman, hindi mo pa nagagawa kasi hindi makalakad. Yun na yun. Yun na yun. Yung pangalawa naman, yayaman ng gospel. Dahil narito na si Brother Espiritu. Ay, nagulat ako sa pagkabigla ko. Hindi naman po siguro dahil sa akin kaya yayaman ng gospel. O, tinignan niya ako ng medyo parang nagalit siya sa sagot ko. Yun. Eh, binago ko ngayon yung pag-aaral ko. Ang dahilan, kung 2021, kailangan aatras ako ng mga kung maaari 8 taon o kaya 7 na taon. Kasi may pagpapalang nakalaan ng ama, hindi kaya ubusin hanggang sa siya ay dumating. O sabihin natin, darating yung pagpapala, tapos within 3 years, darating na yung rapture. So dapat, i-atras ko kahit mga 7 years man lang. So kung 2021, atras ako ng 7 taon, 2014. Diba? 2014. Dapat 2014 yung pagpapala nandiyan na. So 2012, sabi ko, may mali. Binalikan ko yung kasaysayan. 1905 yung una na talaga nahayag sa buong Amerika. 1906, worldwide na ngayon na nahayag. Worldwide na. 1906, 1909. Pero sa Amerika, 1905. 1905. Yung first baptism yung sa revival crusade. So, kung 1905, bilang ka ng 120, 2025. Ngayon taon yun. We can be accurate, ano? We can be accurate. Pero at least, meron tayong time element na tinitingnan. Meron tayong time frame na tinatanaw. So, para malaman natin, kailangan ngayon naghahanda ka, bukas pakalawa, dapat handang-handa ka na. Hindi naghahanda lang. Handang-handa ka na. Kinausap ko si Rod at si James. Sabi ko, dapat itong Pentecost 2025, mag-resign na kayo sa trabaho. Mag-resign. Paano na tayo mabubuhay? Eh sabi ko, hindi konting handa, hindi buka ng lupa. Pagtanim ka sa lupa, within 3 months, aani ka ng kabuti. Pati pero ko nang makainin. Eh yung luwag ng lupa na yun sa hektarya, pag tinamnan mo lahat yun, gano'ng karaming kabuti maanihin mo? Eh ang kabuti, pwede mong i-stack ng ilang buwan kung nagpipagin. Tatagal yan ng hanggang 3-4 na buwan. Basta walang sugat.
Kamuting kahoy. Yung kamuting kahoy. Yan mo lang naka-roll. Eh si Rod ang sabi niya, ako walang problema. Kasi hawak niya kanyang passport. At any given time, pwede siyang umalis. Hindi sa malaki problema. Hawak na ako. Hawak ng kumpanya. Kaya kung mag-resign, mahabang proseso. May proseso. Kaya nga, kung isipin natin, critical na talaga yung panahon natin. Critical. Kaya lang kami, dahil ako naman kahit sa paano, meron ako na pagkarawas sa salita ng Diyos. Okay lang na sa kanila, ay nandun pa sa ibang bansa. Total, kung magkaroon naman ng problema, meron naman tiyatawag na repatriation. Siguro naman hindi naman mangyayari na hindi sila nakakabilang sa mga repatriated o i-repatriate. Si Mary nasa Hong Kong, nakakawawa naman yung anak ko na yun. Hindi ko alam kung itong buwan na ito o hanggang March, nakababay na sa utang. Saka pala magsisimulang mag-ipon ng pagpagawa ng bahay. Dahil yung bahay, mahina na tinanay. Kawayan lang eh. Kawayan na haligi, kawayan din yung mga balangkas sa itaas. Tinay na ng anay, saka pupok. Kawayan lang yung kawayan. Kaya obligadong mapalitan. Obligado. Hindi ko naman kaya na bigyan sila ng bahay. Kung kaya ko, hindi na paan sila. Kaya, alam niyo ba, pag-isip ang tanong na ito, panahon ng mapangamin. Unang-una, sa mga problema sa araw-araw, at lalo pa kung papansinin natin ang mga problema sa loob na inflation, yan sa lugar ng sigal, nawawala kaldero, nawawala bigas. Nagtanim ng palay si Brother Belen, panot ng kapitbahay ng natin kumain. Nagtanim siya ng mani, pagpil ng kapitbahay ng natin. Paano yan? So, maraming mga problema. Pero isang bagay ang tiyak. Hanggang hawak natin yung ating pananampalataya, may malaking pag-asa. Ayun po mga kapatid. Kaya sana, yung natin katabi niya, kumustahin sila. Pasyalan sila sa kanilang mga bahay. At medyo baka nakakatulog na o medyo nahihilo na, dalhin nyo ng pagpaalis ng hilo. Dalhin nyo ng sunflower para mawala hilo. Kasi sayang natin sa malapit tayo mga pag-asa. Malapit na. Kaya sana magkarating pang panahon, gusto natin makilala at makagawaan yung dabilang panapala ng Diyos. Sa pagkakaroon, ang isa sa bibigay lang sa akin, gusto ko na meron akong mga anak. Hindi man lahat sila, hindi natin titsakin pa rin ang kaisipan. Hindi man lahat sila, at least meron akong mga anak na hindi man apelido ko na, at least ikukwento nila yung kanilang lolo. Ayan. Ikukwento nila, meron silang lolo, ganito, gano'n. Sa kata ko naman, hanggang na ako nabubuhay, sisibabin kong isanin sa kanila yung mga bagay na nakita ko, nasakyan ko sa isang ito, yung mga bagay na nakita ko, yung mga bagay na nakabot ko sa iwaga ng mga salita ng Diyos. Kaya sa inyo, siguro hindi masyado matigas ang problema. Sa akin ang problema ko, paano ko ngayon ibabahagi sa church yung mga dakilang hiwala ng Diyos. So, pag meron mga bagay na hindi naabutan ng church, may mga bagay. Ang gusto ko sana, kung patin, ibahagi, pero siyempre, management, may sariling pananaw yan eh. May sariling tema yan ang kanilang iniipo sa church. Ito naman, hanggang kaya at naaabot ng aking pag-unawa at pagpapahito lang. Dahil naglikod ako na no string attached. Walang anuman nakakabit. Kaya, nung naaalala ko yung mga bagay na kaya tawag ko pastor ng 40 days, gusto ko ito ng leader, tumawa ako.
tumawa. Kasi ang isang leader, kailangan marami ng tagasunod. Kailangan meron kang gawain ng medyo malaki, medyo matagal. Kasi Pastor Aaron ba, yung lang pasig ang hawak eh. Nakita mo pa ninindigan niya. Yung lang ang kanyang hawak. Kaya kung pa kaya na hindi naman magaling. At nag-aaral po ako ng banal na sulatan, hindi para makilala at sabihin magaling na rin. Gusto ko makapot yung hiwaga ng Diyos na nagbigtas sa akin. Yung Diyos na mula pagkabata, tinatanong ko na sa akin nanay. Tinatanong ko na sa lolo ko. Sino yung Diyos na yan? Sino? At ako'y makaligtas, at siyang nakamatayan sa pagkalunod, 1974, sino yung Diyos na yun? Sino? Sino siya? Ngayon, may puro akong pagkakilala, masasabi ko po na medyo malinaw na. Malinaw na. Ang pagkakilala ko sa hiwaga ni Kristo, medyo malinaw na rin. Malinaw na. Kaya sa atin, partikular na sa mga kapwa ko ng gagawa, meron ako isang sulat kasama nito sa tile. May nakita akong mali sa itinuro ko na 34 years na yan. Sabi ni Pastor Efren, pero di ko sasabihin sa inyo. Siya mismo may nakita rin ng mali. Pero di ko sasabihin sa inyo, bahala kayo magpasa. Ato mismo na nakulong eh, may file ako. Kasama na mga file na ito. Kasi yung file ko, isang karton ng malaking ganyan ng nagrado. Napakarami. Mahirap. Mahirap halukayin. Mahirap. Pero ipapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-iingat, partikular na sa mga paglalakbay, pag naranasan ko na sumalpok sa poste ng kuryente, buhay pa rin. Ayan. Hanggang ngayon, nagagawa ko pa rin maglakbay ng malayo. Kaya tulong niyo kung na lang yung mga kapatid. Hindi para sa akin sarili, kundi para sa church, sa dakilang panukala ng Diyos sa Iglesia, sa higit na ikatatagumpay. Higit na ikatatagumpay. Sapagkat ito ang bithiin natin lahat ang magtagumpay. Magtagumpay hanggang sa wakas. Kaya kung isa, ito na lang po yung aking mga palahandi. Panagpulang na ipaalaala sa bawat isa, ang panahon po natin ay pangakagsinan. Pangakagsinan. Kaya, sabi nga ni Santiago, meron tayong pagkain ng panahon, kasiyahan na tayo ron, at ingatan natin yung ating mga pananampalataya. Kaya kulit po ating Panginoon, at hindi natin. Kaya tayo mananalangin mga kapatid. Yung ating nasabi, magdalaginan po ang bawat isa, dalangin natin yung ating mga kapatid, nagawa, yung biyaya ng Panginoon, yung manalangin sa kanilang buhay, at patuloy pa rin ingatan ng bawat isa, at akayin tayo hanggang sa pagkumpara ng ating mga pananampalataya. Kaya, mawit po tayo ng alam po na ito ng gawa ng Diyos. Kaya po gawin ng Diyos ang ating bagay. Pero siyempre, kailangan natin tulungan yung ating sarili. Kailangan natin makipagkaisa sa Panginoon. Hanapin at gawin yung kanyang kalooban. Yung kanyang kalooban. Kaya po natin ang walang Diyos. Sa dakilang bigaya walang bagay mahirap sa iyo. Sapagkat sa iyo lahat ng bagay ay may kaya. Lahat ng bagay ay mahal. Ba't kami hiningi ang inasahan? Anong patuloy? Anong pagkakas? Anong patuloy na magandahan mo at kawa sa magandang ikaw ang pagkakasan. Ikaw ang aming sarili. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw din at nasa iyo ang unawa at kaluma. Kaalaman na kailangan ng aming buhay upang makita namin ang aming mga kalagayan at makita namin ang landas na aming hinaharap at ang landas na dapat namin kahatin at piliin sa aming buhay. Ang landas na dapat namin kahatin hanggang sa makaabot
kami sa katulbaran ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako, mga banal. Binigyan mo kami ng isang dati. At nasa aming mga kamay na ngayon kung paano namin pagyayamanin ang aming buhay. Kung paano namin pagyayamanin ang lupain na iyong ibigay. At kung paano namin higit na palalakasin at palalaguin ang aming mga pananampalataya. Ang aming mga paglilingkod, ang aming mga pagbibigay bukod at kaluwalhatian sa iyo. Kung paano ikaw ay magalang sa aming buhay, sa aming mga paglilingkod, kung mga bagay na aming kailangan, hindi man namin hingin na iyong ibibigay at hindi pagkakaloob sa bawat isa ang buhay at kalakasan. At lalo na ang kagalakan sa bawat araw na lumilipas at nagdadaan. Sa bawat araw ay naroon ang iyong pagbibihan. Namamalagi ang iyong mga biyaya. Namamalagi ang pagpapala namin kailangan. At lalo na, ang patuloy na kalakasan ay ibibigay sa aming pangalan. Ang patuloy na pagbibigay mo ng kagalingan sa aming mga karanasan. Ang patuloy na pagbibigay mo ng pag-asa sa aming buhay. Kaya maraming salamat sa iyo. Dalangin sa iyo, dalangin. Ingatan mo po ang iyong mga lingkod. Kapunahan mo mga kapatid. Kapunahan mo panalangin mga kapatid. Lalo na po ang mga nakakasiwa sa inyong Kristo. Nagawa ang iyong kalooban, ang iyong katwiran at kahatulan ang mga ibabaw. At huwag ang mga sariling hapa at kalooban. Huwag ang mga bagay na nais ng aming puso. Kundi ang iyong nais para sa aming buhay, para sa iyong pinagisa, para sa iyong hati ng iyong mga salita at ng iyong pangalan. Kaya maraming salamat ang pangalan. Umaasa po ako sa iyong patuloy na pagkina, sa iyong patuloy na pagkina, sa iyong patuloy na pagpito sa buhay ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod, ng bawat isa. Sa iyong biyaya, kapangyarihan, sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ's name, in Jesus Christ's name. Hallelujah. Bilang pastor ng ating buhay, na siya nag-iingat at nagbubunas sa araw-araw. Sa pamagitan ng bigurang ng manlulima, sa marating gabay panood natin sa Jesus, makasagdali mo kami kayo sa dapat mabuti gawin, upang gawin ang ganong pagkapan, at gawin sa atin ang panulugod sa pamamagitan. Sa pamamagitan ng Jesus Cristo, makasakay ng luwa, kalawalatian at pagkalunan. Amen.